Kanina ay nasabi ni Rita sa matanda na meron siyang ipagtatapat rito. At iyon sana ay ang pambababae ng anak nitong si Melvin. Pero mukhang nagbago na ang kanyang isip. Gusto niyang patagalin pa ang paghihiganti. Ipaparamdam ko sa iyo, Melvin, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Sa pagpapatuloy ng ating story. Kinabukasan, sa panibagong araw ni Rita, normal na muli ang lahat sa kanya. Muli siyang gigising na tila ba walang nangyari sa kahapon niya. Ang pinagkaiba lang, dati ay gumigising siya nakatabi ang asawa niya. Pero ngayon ay ang ama ng kanyang mister ang siyang una niyang masisilayan bago simula ng araw. Agad na nagsuot ng damit si Rita upang damitan ang sarili na nooy medyo naglalagkit pa dahil sa pawis nila ng matanda. Tila ba naging normal na lang sa dalawa ang ganung klaseng relasyon. Sa likod bahay muna naglagi si Rita, kung saan pinagmamasdan niya ang kagandahan ng mga bulaklak na tanim at alaga ni Mauricio. Naiengganyo siya dahil may mga paru-paro pang naglalaro roon. Magandang pagmasdan ang ganung paligid, pero hindi sapat yun para mawala ang nagbabagang galit sa kanyang pagkatao. Unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang sakit na nararamdaman niya noong panahong mahina siya dahil sa sobrang pagmamahal sa mister. Mga panahon na nawalan siya ng anak sa sinapupunan dahil sa stress at depresyon na inabot sa asawa. Bagay na hindi alam ng kanyang biyanan. Oh shit. Sambit ni Rita sa sarili. Tila nagbabago na rin si Rita. Ang dating mapagmahal na asawa ay isa na ngayong mapaghiganting kaaway. Ganun na nga siguro ang mga tao. Ilang oras pa ang lumipas, nang makapaligo na siya ay naghanda na siya para sa araw na yun. Dating gawi, magluluto para sa biyanan. Kahit puno ng galit ang kanyang dibdib, aminado naman siya na malambot ang kanyang puso pagdating sa matanda. Kahit alam niyang ginagamit lamang niya ito para sa paghiganti. Alauna naman ng hapon nang magpaalam si Mauricio para puntahan ang kaibigan niyang si Felipe. Pero ilang minuto lang din ay agad itong bumalik. "O Dad, what's wrong?" Takang tanong ni Rita. "Hay nako Rita, would you please help me? Kaya pala hindi sumasagot sa cellphone tong si Felipe dahil may sakit. Ayun at inaapoy ng lagnat." Tarantang sambit ng matanda. Agad kumilos ang dalawa para balikan sa bahay si Felipe. "Hay nako Mauricio, bakit naman dinala mo pa dito si Rita? Pambihira ka talaga." Nanginginig pa ang boses ng matandang si Felipe habang ito ay nagsasalita. "Hay nako din pare, huwag ka nang mahiya. Mataas ang lagnat mo kaya nagdala ako ng pwedeng umalalay sa akin para alagaan ka." Sagot naman ni Mauricio. "Don't worry, Mang Felipe. It's okay. Ang taas ng lagnat niyo Bakit hindi man lang kayo tumawag sa amin?" Sambit naman ni Rita. Agad binigyan ni Rita ng gamot ang matanda. At kumuha na rin ng tubig para punasan ang katawan nito. Hindi umalis ang dalawa hanggat hindi bumubuti ang kalagayan ni Felipe. Labis na kinakatuwa ni Rita ang nakikita niyang samahan ng magkaibigan. Para sa kanya, iba si Mauricio. Nagtataka nga siya kung bakit wala man lang naman si Melvin sa ugali ng biyanana. Ay meron pala, ang pagkamahilig.
Bulong ni Rita sa sarili nang ma-realize na meron nga palang namana ang asawa niya kay Mauricio. Lumipas ang oras ay patuloy na binantayan ng dalawa si Felipe. Mga 3:00 ng hapon ay bumalik si Rita sa silid ng matanda para i-check ang temperatura nito. Kuya Felipe, bumaba na po yung lagnat niyo. Mahinay na wika ni Rita matapos matingnan ang kalagayan nito. Salamat iha ha. Nakakahiya talaga na inabala ka pa ng biyanan mo. Tugon naman ni Felipe. Ay nako, sobrang worried nga ako ni Dad sa inyo Kuya Felipe. Kaya sa kanya na lang po kayo magpasalamat. Tugon naman ni Rita. Si Mau talaga? Halakhak naman ng matanda. Matagal na po ba kayong magkaibigan ni Dad? Tanong ni Rita habang pinupunasan ng towel ang braso ni Felipe. Oo, iha. Ups and downs, magkasama kami. Ganun po ba? E di, alam niyo po ang nangyari sa kanila ni Ma'am? Muling tanong ni Rita. Nabigla si Felipe sa tanong na yun ng babae. Alam mo na pala yun, iha. Kinuwento na rin niya pala sa'yo. Kung gayon, espesyal ka kay Mauricio. Dahil nakwento niya sa'yo ang nangyari sa kanila ng asawa niya. Alam mo kasi, hindi alam yun ng mga anak niya. Hindi sumagot si Rita sa hulong sinabi ng matanda. Dahil sa totoo lang, hindi naman kasi talaga ito na ikwento sa kanya ni Mauricio. Kundi, nabasa niya lamang sa diary nito. Alam mo, iha, wala akong magawa nun kundi ang samahan siya. Magiinom kami, magiiyakan, pagkatapos ay itutuloy ang buhay. Hanga nga ako dyan kay Mauricio dahil hindi niya hiniwalayan ang misis niya. Bagay na napakalayo sa akin. Napakunot ang noo ni Rita sa sinabi ni Felipe. Dahil ako, hiniwalayan ko ang asawa ko nang malaman ko na may lalaki siya. Kahit magalit pa ang mga anak ko. Well, wala naman silang maisisisi pa sa akin. Dahil napagtapos ko silang lahat kahit pasira ang pamilya namin. Ayoko lang ituloy pa ang relasyon namin ng asawa ko dahil siya naman ang sumira. Nabigla si Rita sa kinuwento ng matanda.